may ilang misteryosong butas na nagpapakaladkad sa mundo ng siyensya. Kaya pag-usapan natin ang mga ito simula sa pinakamalalim na isa. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kung mag-Google Earth ka at i-type ang Kola Borehole, ikaw ay magugulat na malalaman na ang pinakamalalim na butas sa mundo ay nagtatago sa ilalim ng isang lumang construction site. Sa ilalim ng mga yero, mayroong isang kalawang na nadiskwento na may laki ng pizza na itinambak sa lupa. At ito ay dito kung saan ang mga siyentipikong Ruso ay literal na iniwan ang kanilang marka sa mundo noong 1970 sa panahon ng labanan ng siyensya ng mga superpowers. Noong panahong iyon, may mga bansa na naghahanap ng mga kakaibang mapag-aaral sa teknolohiya, kalawakan at kalupaan. At sa panahong iyon, nagsimula ang Russia sa kanilang karera upang maging unang makarating sa sentro ng mundo. Gayunpaman, ang kanilang nadiskubre ay nagpabaya sa kanila sa proyektong ito at isinarado ang kanilang pag-aaral na hindi nila ito bubuksan muli. Bago natin suriin ang mga pagtatalakay at pakinggan ang nakakatakot na recording, tatalakayin muna natin ang mga konkretong katotohanan. Ang butas na ito ay nagtagal ng 24 years bago ito ganap na natapos. At ito ay may lalim na 7.5 milya. Ito ay kamukha ng isang ikatlong bahagi ng kustilya ng mundo. Ito ay napakalalim na kung sakaling mangyari ang hindi inaasang pagbagsak mo sa butas na ito, 3 minuto bago ka makakarating sa ilalim nito. Pero huwag ka masyadong magpanik dahil malamang na hindi mangyari ito dahil ito ay may lapad na 23 cm lamang, halos kasing laki ng isang karaniwang sapatos. Pero narito ang kakaibang bahagi ayon sa kwento. Habang naglalakbay ang drill sa isang halo na bahagi ng kustilya ng mundo, ito ay nagkaproblema kahit inakyat ito pabalik sa ibabaw at ito ay nagliyab ng kulay pula. Habang ito ay nangyayari, naririnig ng mga siyentipiko ang pinakamahina nitong mga sigaw. Kahit ano ang kanilang ginawa, nagdesisyon silang ibaba ang isang state-of-the-art na mikropono sa butas. Ang mikroponong ito ay matibay sa mataas na temperatura, ngunit ang nakakagulat, ito ay natunaw pagkatapos ng 17 seconds. Gayunpaman, ito ay tumagal ng sapat na oras para sa kanila na mapakinggan ang isang bagay, at ang kanilang nakuha ay nagpabaya sa kalahating grupo ng kanilang kupunan. Bago natin pakinggan ang recording na ito, kailangan kong magbigay ng 2 babala. Ang una, na ito ang katotohanan ay mahalaga sa atin kahit kailangan nating talakayin kung ano ang recording na ito, kung ito ba ay totoo o hindi. At ang pangalawa, nais kong malaman mo na ang una kong narinig ang recording na ito ay talaga namang nakakatakot at hindi ako madaling matakot. Kahit para sa ilan sa inyo, hindi ko sinasabi ito para sa epekto, ngunit para sa ilan, maaring mabuting hindi ninyo panoorin ang bahagi ng video na ito. Kahit anong palagay mo, totoo kaya ang recording na ito? May karagdagan pa, habang ang natunaw ng mikropono ay umaakyat pabalik sa ibabaw, may lumabas na usok at mula sa itim na ulap ay naglabas ng isang malaking nilalang na kamukha ng paniki na may nakasulat, "Ako'y nagtagumpay," sa mga pakpak na ito. Noong 1989, isang detalye mula sa kwento na ito ay lumabas sa publiko dahil sa salaysay ng isang miyembro ng kupunan na nagsumbong sa iba na nagsasabing hindi sila nagdidrill para sa mga layuning siyentipiko, kundi sa halip ay hinahanap nila ang impyerno. Kanyang isinaad na sa simula sa isa pang hindi kaugnayang proyekto na sumpukan ng mga Russians ito sa Serbia at nais nilang galugarin ito na mas maigi. Pero ano man ang totoo, may isang bagay na tiyak mula noon tinawag na itong The Well to Hell, ang butas na ito. Sa pagitan natin, may isa pang bahagi ng kwento. Isang Norwegian ang nagbalak na maglaro ng biro sa mga Kristiyano upang patunayan na hindi lamang sila muling ipinanganak, kundi sila ay isinilang kahapon. Kaya't ginawa niya ay nag-email ng isang recording mula sa isang pelikulang vintage noong 1972 na tinawag na Baron Blood at ibinigay ito sa isang Christian TV station na tinatawag TBN. Siya'y naghihintay
kung ilan ang mga Kristiyano ang magpapaloko sa mga ito. At totoo nga, noong 1989, ipinalabas ng TBN ang isang palabas na may pamagat na Scientists Discovered Hell. At ang kanilang kwento ay hindi lamang kumalat sa mundo ng mga Kristiyano, kundi pati na rin sa mga payagan at pati na rin sa mga curious show ni Art Bell 10 taon ang nakakalipas. Ito ay nangyari noong 1998. Pero mga kaibigan, ang mga tao ay patuloy na pinag-uusapan kung ang mga recording na ito ay totoo dahil naniniwala sila na ang recording sa Kola Borehole ay lubos na iba sa mga recording sa pelikulang Baron Blood. Nais ko talagang malaman ang inyong opinion tungkol dito. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Ito ba ay kahibangan lamang o totoong natagpuan ng mga Russians ang isang bagay? May isang bagay na alam ko at ito ay kasaysayan ay tila nauulit sa kasalukuyan dahil nagsimula ang China ng isang proyektong nagpapalakat sa internet noong 2021. Iniutos ni Pangulong Xi Jinping ang isang grupo ng mga scientifico na magsimulang magbukas ng isang 60 milyang butas sa kustilya ng mundo sa pangalan ng siyensya. Ang butas na ito ay napakalalim na pwedeng magkasya ang 26 na gusali na tulad ng Empire State Building at hindi sikreto ng anumang mga hinahanap ng Chinese. Ito ay nasumpungan nila ng mabilis. Iba ito sa Russian borehole dahil hindi ito tatagal ng 24 hours. Ang proyekto na nagsimula noong Hunyo 2023, plano itong matapos pagkalipas ng 457 na araw. Subalit ang problema nito at ang dilema ay kakayanin ba nito na harapin ang init na 180 degrees na nagdulot sa problema sa mga kagamitan ng mga Russians. Ang pangatlong misteryosong butas sa ating listahan ay ang Kimberley Diamond Mine na matatagpuan sa South Africa. Ang minahan na ito na may lalim na 790 na talampakan ay iniukit ng mga tao gamit lamang ang mga piko at palas. Ngunit kinakailangan ng 50,000 na tao na gawin ito at kanilang inukit ito mula 1870 hanggang 1914. Sa panahong iyon, alam mo ba kung ilang mga diamante ang kanilang natuklasan? Higit sa 13 milyong karat na mga diamante, kasama na ang malamang na pinakasikat na diamante sa mundo, ang kulinan na kumikinang sa korona ng mga hiyas na bansa katulad na lamang ng Inglaterra. Marahil ay alam mo na ang pinakamalaking eksperimento na nagaganap sa Antarctica ngayon. Ngunit kung hindi, tinatawag itong the Ice Cube Neutrino Post. Sa simpleng paliwanag, ginagamit ng mga scientifico ang hot water drill upang mag-obserba sa kalawakan mula sa malalalim na yelo. Kapag ito'y nasa ilalim na, ginagamit ng mga scientifico ang malaking detector na tinatawag na ice cube upang hanapin ang maliliit na neutrinos na nilikha ng mga pangyayaring kosmiko tulad ng supernova o maging ng black hole. At naniniwala ang mga scientifico na ang mga munting partikulang ito ay tumutulong sa atin na maunawaan ang kalawakan sa mga paraang dati nating iniisip na hindi natin maintindihan. Ang ikalimang butas na ito ay pinag-uusapan ng mga taga-industriya ng Graham Hancock dahil naniniwala ang ilan na ito'y nagbibigay ng ebidensya ng isang nawawalang sibilisasyon. Ang Deep Blue Hole na matatagpuan sa Belize, Central America ay isang malaking sinkhole sa ilalim ng karagatan. Naniniwala ang mga mainstream ng mga scientifico na ito ay isang sistema ng limestone cave na bumagsak nang itaas ang antas ng karagatan at ang kuwebang ito ay nalinis. Ngunit bakit ito pininiwalaang may ibang kwento? Sabi ng ilan, ito ay may ganap na hugis pabilog, isang formal na pukpukan, at dahil dito, naniniwala ang ilan na hindi ito maaring likain ng kalikasan lamang, na ito ay gawa ng tao at marahil ay isang portal papunta sa ibang dimensyon. Wala pa ring ebidensya na nagpapatunay sa lahat ng mga kwentong ito, ngunit walang nakakakilala sa katotohanan ng ikalawang misteryosong butas natin, ang Berkeley Pits. Ang copper na minahan na ito na matatagpuan sa Montana ay binuksan noong 1955 at sa loob ng 25 years ay nagproduce ito ng mahigit sa 1.3 bilyong tonelada ng bakal. Maaring isipin mo na ang butas na ito ay medyo nakakasawa kumpara sa ibang mga butas na ating tinalakay. Ngunit totoo ito, ibinabayad ng mga tao ngayon ang $3 para bisitahin ito. Bakit? Dahil nung magsara ang minahan
agad itong napuno ng groundwater na nagbunga ng isang malamlamang kulay turquoise na lawa na sa kasamang palad ay napakapait at ang mga tagapagtanggol ng kalikasan ng mga hayop dito ay kinakailangang maglaan ng 24/7 na pag-aalaga upang maiwasan mga ibon na lumanding sa tubig dahil napatunayan libo-libong ibon ang namatay dahil sa lawang ito. Napag-uusapan na lang natin ang ikalawang huling butas na talaga namang nakakabighani, ang Lake Berryessa. Ang singkol na ito ay napakitang inukit sa ilalim ng tubig. Kapag tumaas ang antas ng tubig, ito ay ginawa upang maiwasan ang pag-apaw ng tubig. Ito ay may kakayahang mag-discharge ng hanggang sa 48,000 cubic na tubig bawat segundo. Maraming YouTubers ang gumawa ng mga video sa pamamagitan ng pagtapon ng iba't ibang bagay sa sinkhole upang alamin kung mabubuhay ito o hindi. Kabilang na dito ang isang iPhone at oo, ito ay nag-survive. Ngayon, ang pangwalong butas ay ang pinakamisteryosong butas sa ating listahan dahil ito ay nasa di nakikitang dimensyon. Hindi ito makikita ng buhay, ngunit ito ay nauukit para sa mga patay. Ito ay tinatawag na bottomless pit o kilala rin bilang abyss. Bago tayo magpatuloy, kailangan kong malaman mo na ang butas na ito ay walang laman. At isang araw ito ay bubuksan at iniisip ko ano ang iyong naiisip habang naririnig mo ito, na may isang lugar sa lupa na walang sahig. Sa ibang salita, kung ikaw ay pumasok dito, ikaw ay magpapahulog mapakailanman dahil tinatawag itong bottomless pit. Ang mga pinakamasasamang nilalang na hindi maaring maisip ng kahit sino, at ang mga ito ay may isang hari na tinatawag na Abaddon na may ilan ay naniniwala na ito ay walang iba kundi si Satanas. Alam natin ang bottomless pit na matatagpuan natin sa libro ng Revelation na ito ang lugar na kung saan mapupunta si Satanas at siya ay makukulong dito kasama ng kanyang mga anghel ng 1,000 taon. At pagkatapos ng 1,000 taon, siya ay palalayain upang siya ay hukman ng Panginoon at sunugin sa impyerno kasama ng mga hindi naligtas. Oo mga kaibigan, tunay nga na ang mga hindi naligtas ay makakasama ni Satanas sa bottomless pit at ito ang ating mundo. Pahayag 20 verse 1-3. Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit, hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng napakalalim na hukay. Sinungguban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang Diablo o Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Oo mga kaibigan, si Satanas ay gagapusin ng 1,000 taon. Ika pa sa verse 3, ito'y inihagis ng anghel sa napakalalim na hukay, saka isinara at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makapagdaya pa sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito'y palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Tunay nga mga kaibigan, na nais ng ating Panginoon na tayo ay hindi makasama sa bottomless pit, na ito ang ating mundo, kundi nais natin na makasama sa mga tao na maliligtas at magbabakasyon sa langit ng 1,000 taon at mamumuhay magpakailanpaman. Ang tanong ay, nais mo ba na makabilang sa mga maliligtas? Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa katotohanan ng aming pong natamo. Salamat Panginoon dahil inaaring ganap niyo po kami na ninanais niyo po Panginoon na kami po ay makapiling niyo sa langit na bayan. Tulungan kami Panginoon na magampanan ang aming tungkulin bilang mga anak po ninyo at matulungan din ang aming kapwa na mapalayo sa piling ni Satanas. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.